Samantala, abala pa sa kanilang inuman ang grupo ng mga baltukan na nakatakdang sumugod kina Magnus. Tinapik ni Samuel si Solomon. "Hoy, alas 6 na oh. Nagugutom na ako. Umalis na tayo at puntahan na ang Magnus na iyon para makaalis na tayo sa lugar na ito." Tumayo si Solomon at sinilip sa silid ang mga kasama. Nakita niyang abala pa ang mga iyon sa paggawa ng hindi maganda sa 3 dalagang kanilang kinidnap mula sa isang bar. Mga stay-in na waitress na kinontrata nila para mag-serve at magbigay na rin ng aliw sa kanila. Dinala nila ang 3 dilag sa kanilang nirentahang apartment sa isang lumang subdivision. Hindi mapapansin ang kahit anong gawin nila roon dahil marami na ang mga unit na bakante at sira na. Inabandona na ng mga may-ari dahil sa paglaganap ng mga squatters sa loob na gumagawa ng masama. Kaya madalas doon kumukuha ng unit na gagawing hideout ang mga masasamang loob. Idagdag pa na wala ng gwardya ang subdivisyong iyon. Nabuwag na rin ang nabuong Homeowners Association dahil sa pagdami ng mga durugistang tumira sa lugar. "Boss, saglit na lang, mga 20 minutes. Nasa kasarapan pa ang mga bata natin eh." "Ano ba naman yan? Inuna niyo pa ang sarap kaysa sa misyon natin. Malaking pera ang nakasalalay dito. Kapag hindi natin ito nagawa, siguradong babawiin ni Boss Melchor ang ibinayad niya sa atin. At kasama ang mga ulo natin sa pipitasin." "Bakit, boss? Meron pa ba siyang pwedeng utusan na kaya magtumba sa atin?" "Oo, meron. Narinig mo na ba yung mga tinatawag nilang tagaligpit? Mga hitman iyon. Hindi sila dating aswang. Nag-i-inject lang sila ng synthetic blood ng mga aswang para magkaroon ng kakayahan na meron tayo. Pero mga hitman talaga sila na sinanay mula sa pagkabata kung paano pumatay ng mga aswang. Kaya yung pinagmamayabang mong bangis natin, magmumukha lang tayong mga bata sa harapan ng mga iyon. Kaya walang nagdo-double cross sa mga deal kapag mga alta o tauhan ng mga alta ang nag-uutos." "Ganun ba, boss? Sige pala, madaliin ko na mga tao natin." Naglakad si Solomon papabalik sa malaking silid kung saan maririnig ang iyak at palahaw ng mga kababaihang inarkila nila. Nagsimula na kasing matakot ang mga iyon noong makitang nagpalit na ng anyo ang mga kalalakihan na kasama nila sa loob ng silid. "Hoy, tama na yan. Trabaho muna tayo. Puro kayo pasarap eh." Singhal ni Solomon sa mga kasama. "Okay, boss." Sagot naman ng mga iyon. Binunot na agad ang kanilang mga sandata na nakabaon sa kababaihan, sabay dukot ng puso at pinigdas papalabas. Makikitang dilat ang mga mata ng 3 dalaga habang unti-unting nililisan ng buhay. Lumabas ang mga kalalakihan, dala ang puso na pinitas mula sa katawan ng mga dalagang iyon. "Maglinis nga muna kayo ng katawan nyo bago tayo umalis. Ang dudugyot nyo eh." Singhal ni Samuel. Kaya agad namang naglinis ng katawan nila ang mga kasamahan. Noong handa na ang lahat, ay sumakay na sila sa kanilang service na SUV at bumiyahe na patungo sa hasyenda para iligpit ang target nila na si Magnus Argente. Pasado alas 7 ng gabi ay nakita na nila Magnus ang 2 itim na SUV na magkasunod at paparating na sa kinaroroonan ng Kamali. Huminto na iyon kaagad ilang metro ang layo noong makitang naroon na si Magnus nakatayo sa tapat ng Kamali.
Mabuti naman at pinaghandaan mo kami, Magnus Argente. Nakaka-flattered lang sa pakiramdam ang ganito. Magmumukha kasi kaming minamaliit kung hindi ka naghanda at walang ibang mga kasama. Pangalawa, gutom kami. Kailangan namin kumain. Kulang naman sa aming 8 kung isa ka lang nakakainin namin. Kaya, salamat sa paghahanda. Suminya si Magnus. Pagkakita noon ng mga nasa loob ng kamali, ay agad nag-on ng 2 spotlight na nakatutok sa harapan. Tapos tag-isa naman ang nakaharap sa mga gilid at meron rin sa likuran. Kaya nagliwanag talaga ang paligid ng kamali. Nagulat si Magnus noong bumunot ng baril ang isang baltukan at binaril ang 2 spotlight na nakatutok sa kanila. Pasensya ka na, boy! Ayaw namin ang masyadong maliwanag. Sabi naman ni Magnus. Oo, alam ko yun. Kaya naghanda ako ng ibaliwanag. Iniabot sa kanya ni Pandoy ang 2 bote ng Molotov at sinindihan. Inihagis iyon ni Magnus sa harapan ng mga baltukan. Naghagis rin si Pandoy sa may bandang gilid. Siguro naman, pwede na sa inyo ang liwanag na yan. Wika ni Magnus. Sabi naman noong namumuno sa mga baltukan na si Samuel. Boys! Pasado 7:00 na. Oras na para kumain. Simulan na natin ang ating ipinuntang piging. Halos magsabay-sabay naman na dumipa ang 8 mga baltukan at umangil ng malakas. Unti-unting napunit ang kanilang mga damit dahil sa paglaki ng katawan. Ang pantalon naman nila ay sa bandang binti lang ang napunit. Tinubuan na rin sila ng makapal na balahibo at sumabay pa ang paglabas ng matatalas na pangil at matatalim na kuko. Noong makapagpalit na ng anyo ang mga iyon, ay magkakasabay na rin na umalulong na tila nagmamalaki sa kanilang bagong anyo. Ngayon na! Sigaw ni Magnus sabay hila ng kanyang compound bow na isang flash grenade ang nakalagay sa unahan. Noong akmang susugod na sa kanila ang mga baltukan, ay agad pinakawalan ni Magnus ang flash grenade. Nauna iyong sumabog sa harapan ng mga aswang na baltukan habang nasa ere pa ang mga bote ng Molotov. Mabilis nagsiyuko ang mga kasamahan ni Magnus matapos magbato ng Molotov para hindi sila maapektuhan ng liwanag mula sa flash grenade. Naka-protective goggles naman si Magnus kaya hindi siya apektado ng sobra-sobrang liwanag. Kaya kitang-kita niya kung papaano tumama sa mga halimaw na kaharap ang mga bote ng Molotov. Napuno ng nakakakilabot na tunog ng angil ang paligid. Kahit nagliliyab ang iba dahil sa gasolina at langis na nasa loob ng Molotov, ay hindi yun naging hadlang para sumugod. 2 ang sumugod sa kaliwa, 2 rin sa kanan. Matapang naman iyon na sinalubong ng mga volunteer ni Magnus sa pangunguna ng anak ni Mangbong na si Ramon. Sa kabila naman ay pinangunahan ni Tomby ang pagsalubong sa 2 ring sumugod. Isang balya lang ng baltukan sa mga volunteer ay malayo ang kinakatalsikan ng mga ito. Pero kahit nasasaktan ay pilit pa ring bumabangon at nagpapaulan ng bala sa mga baltukan. Maging si Tomby ay hindi nakatakas sa mabangis na balya sa kanya ng baltukan. Kaya hinahapo siyang bumagsak sa lupa. Pero bago pa siya mabigyan ng follow-up na atake ng baltukan, ay nakaharang na ang mga kasama niya roon na patuloy sa pagbaril sa hita at binti noong aswang. Kaya nahinto ang paglalakad noon dahil napupuruhan rin ang mga buto. Laking pagtataka rin ng mga sumugod na baltukan
dahil papaanong nangyaring tinatablan sila ng bala ng mga pangkaraniwang tao lang. Sa harapan naman ay magkaharap na sila Magnus at ang namumuno sa grupo ng mga baltukan na si Samuel. Medyo malabo pa ang paningin ni Samuel dahil sa epekto ng flash grenade. Muling bumunot ng dalawang normal na palaso si Magnus at itinira iyon kay Samuel. Hindi rin matatawaran ang galing ng pinuno sa laban dahil kahit nanlalabo pa ang mga mata, ay nagawa noong masalo ang dalawang palaso. Binali lang iyon at binitawan lang din bigla sa lupa. Pero noong mapatingala siya, ay nakita niya si Magnus na nasa ere na ito at tumataga ng itak. Sinalag niya iyon ng kaliwang kamay, pero nahiwa iyon ng malalim. Ano? Anong klaseng itak ang ginagamit niyo? Paano nangyaring tinatablan kami? Sabi naman ni Magnus. Maganda lang ang nabili naming bagong hasaan ng itak, kaya kayo tinablan. Sinungaling! Sagot ng baltukan at kaagad kinalmot si Magnus. Yumuko naman si Magnus, sabay iginuhit ang itak sa braso noon na humiwa rin ng malalim. Pagkalampas ay kinuha niyang 45 caliber, sabay baril sa magkabilang hita noon. Bumaon naman iyon, kaya napatumba ang nilalang. Pero ilang saglit lang, ay iniluwa lang ng laman ng aswang ang mga tingga ng bala na bumaon sa may hita at mga binti noon. Ngumisi iyon at humarap muli kay Magnus. Anong akala mo sa akin? Simpleng nilalang lang? Hindi ako mabubuhay ng ganito katagal, boy, kung wala akong natatanging kakayahan bilang isang baltukan. Muling isinuksok ni Magnus sa holster niya ang baril. Inihagis rin sa gilid ang pana at ang lalagyan ng palaso. Tanging iyong itak na itim na lang ang hawak niya. Hindi rin napansin ng halimaw ang pagpindot niya ng on sa magnetic gloves. Patalon na sumugod si Samuel kay Magnus. Umatras naman ito kaunti para hindi sa kanya bumagsak ang buong bigat ng kalaban. At noong lumapag na ngayon sa lupa, ay saka siya sinalubong ng kaliwat kanan na pagsuntok at paghiwa. Paminsan-minsan rin siyang tumitira ng roundhouse kick na kumukonekta naman sa muka ng halimaw na siyang nagpainit sa ulo noon. Sumasagot rin ng matinding atake ang baltukan na si Samuel. Sunod-sunod na kombinasyon ng mga suntok, left hook, right hook, jab straight at uppercut. Palagi ang jab straight ang umaabot sa mukha ni Magnus na hindi niya naiilagan o nasasalag dahil mahahaba ang braso noon, kaya palaging lampas sa estimation niya. Anong akala mo, boy? Ikaw lang ang marunong sa mano-manong suntukan? Nagkakamali ka dyan. Dahil isa akong sundalo bago ako naging aswang. Kaya alam ko ang ganyang mga galawan. Panay ang atras ni Magnus habang nakaharang ang dalawang kamay sa mukha. Na siyang sinusunod-sunod na atakihin ng aswang na si Samuel. Hanggang sa isang straight kick ang ibinato noon na tumama sa sikmura ni Magnus. Tumimbuwang si Magnus sa malayo at nagpagulong-gulong pa. Sir Magnus! Sigaw ng mga tauhan na nakakita. Sabi naman ni Magnus, huwag niyo ako alalahanin! Tapusin niyo ang laban niyo dyan! Tumango naman ang apat na nasa kaliwa. Noong sumugod na sa kanila ang isa sa mga taong lobo, nakagagaling lang na gumulong sa lupa para mapatay ang apoy sa katawan, ay naghanda na agad ang apat. Papalapit pa lang ang aswang, ay tinaddad na nila ng bala ang hita at binti. Pagkabagsak ay agad namang nakaalalay ang dalawa pa. Sabay talon na isinaksak ang itak sa dibdib. Ang iba naman ay kanya-kanyang taddad sa binti noong aswang hanggang sa maputol.
Hindi man mamatay agad, hindi naman makalaban ng maayos kapag napuputulan na ng isang binti. Sa bahagi naman ni Tombi ay dinampot niya ang lubid na nakahanda sa gilid. "Leo, ang lubid!" Sigaw niya sa isang binatang volunteer. Nang makita noong Leo na inginuso ni Tombi ang lubid, ay agad dinampot ang dulo. Sabay tumakbo papunta sa dalawang aswang. Noong malapit na, ay agad nilang ibinaba. Saka naman bumaril sa mukha ng aswang ang dalawa pa nilang kasama, kaya napilitang magtakip ng mukha ang mga baltukan. Kaya hindi na nila napansin ang lubid na malapit na sa kanilang binti. Noong malapit na nga, ay buong puwersa nila iyong hinatak, kaya napatid ang dalawang aswang at natumba. Pagkatumba sa lupa ay agad namang lumapit ang ibang mga kasama, saka pinagtulungang tagain ang mga iyon sa iba't ibang parte ng katawan. Sa bahagi naman ni Magnus ay muli siyang tumayo. Kampante naman ang aswang na si Samuel na lumapit sa kanya. Para kasi rito ay pangkaraniwang tao lang si Magnus. Kahit pa may mga ginagamit itong kakaibang sandata, ay baliwala lang iyon. Ang malalalim na hiwa niya nga sa braso at kamay ay naghilom na. Inisip ni Magnus na kailangan mapuruhan niya na ang aswang na iyon bago pa siya maunahan. Kahit pa nakamagnetic glove siya, ay wala iyong silbi kung hindi naman kukonekta ng solido ang kanyang mga suntok. Kaya binitawan niya na rin ang itak at nag-fighting stance na rin na pang-boxing. Malaki naman ang ngisi ni Samuel na lumapit kay Magnus. Unang walo pa lang noon ay niyukuan ni Magnus sabay baon ng isang solidong suntok sa tagiliran. Napatagilid ang baltukan, pero sumagot rin ng isang right hook. Umatras si Magnus para malampasan iyon. Mababa kasi masyado ang pinagmulan ng suntok, kaya hindi niya mayuyukuan. Mabilis din siyang bumalik, sabay baon uli ng solidong suntok sa kanang tagiliran naman ni Samuel. Noong muling napayuko, ay binigyan niya agad ng follow-up. Ikinalso niya ang kanang paa sa likuran para mas matibay ang panggagalingan niya ng puwersa. Sabay bitaw ng pangmalakasan niyang uppercut na kumonekta sa panga ng baltukan. Tumalsik pa nga ang ibang mga ngipin noon sa lakas ng puwersa at umangat sa ere ang nilalang kahit pa malaki ang katawan nito. Pagkabagsak sa lupa ay sinakyan ni Magnus ang katawan noon, sabay bayo ng sunod-sunod na suntok sa mukha hanggang sa tuluyang mayupi at madurog. "Sir Magnus, tama na po!" Tapik sa kanya ng isang volunteer. Muntik niya pa itong masapak sa sobrang panggigigil niya sa kalaban. Paggalingon niya sa paligid ay naubos na ang mga baltukan. Patay na ang lahat. Mga pinutulan na ng binti ng mga kasama niya ang karamihan. Iyon kasi ang nakikita nilang paraan para mapigilan ang pagiging agresibo. Kahit matagumpay ang kanilang naging laban, ay 7 naman sa mga kasama niya ang malubha ang sugat na nagmula sa mga kalmot. Kasama na roon si Tombi na nakahiga pa rin sa lupa at inaalalayan ng mga kasama. "Ramon, talian niyo ng tela lahat ng mga sugatan. Dadalhin natin sila sa ospital. Kailangan matahi ang sugat nila. Hindi na uubra dyan ang tapal-tapal lang. Mahaba at malalalim ang hiwa eh." Naglakad si Magnus papunta sa dalawang sasakyan na itim na siyang ginamit ng mga baltukan. Sabi ni Magnus, "Pandoy, ilapit mo ang sasakyan ko sa mga sasakyan na iyon." Wika pa ni Magnus at nauna na sa pagpunta sa itim na SUV. Nakita niyang maraming matataas na kalibre ng baril ang naroon. Nakita niya rin ang isang traveling bag. Nakaduda-duda ang laman. Inon ni Magnus ang ilaw ng sasakyan
Saka binuksan ang bag. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga nakabandel na pera sa loob noon. Hindi bababa sa 10 milyon ang naroon. Mukhang iyon ang presyo ni Atty. Castro para sa ulo niya. Kaya agad niya yung inilagay sa kanyang sasakyan. "Tol, ano yan?" tanong ni Pandoy. "Pera nila. Iyong binayad sa kanila para sa pagpatay sa akin. May mahalaga tayong paggagamitan sa perang yan. Yung mga baril at ibang mga gamit, ilipat mo sa sasakyan natin. Tapos, iparada mo ang sasakyan na ito sa likuran ng kamalig." Si Magnus na ang nagmaneho ng sasakyan niya. Papunta naman sa loob ng kamalig para doon muna itago. "Ramon, lahat ng sugatan ay isakay nyo na sa jeep. Pupunta tayo ng St. Bernard General Hospital." Sabi naman ng ibang walang sugat. Kasama rin ba kami, Sir Magnus?" "Oo, kasama kayo lahat. Tayo lahat ang pupunta roon. Leo, ikaw na ang magmaneho ng jeep." "Okay, boss." Sagot naman ng binata. Lahat na nga sila ay bumiyahe patungo ng bayan. Habang nasa biyahe ay tinawagan ni Magnus si Father Jacinto. "Hello, Ninong. Huwag ka na pumunta sa asyenda. Tapos na ang laban roon. Nagtagumpay naman kami. Papunta kami ngayon sa St. Bernard General Hospital. Medyo malala ang sugat ng mga kasama ko eh. Ipapatahi ko lang. Hindi ito kaya ng benda-benda lang." "Oo, alam ko, Magnus. Nagpunta ako dyan kanina. Nakita kong tapos na ang laban nyo kaya umalis na ako agad." "Nasaan ka na ngayon, Ninong?" "Nasa biyahe na. Pero may dadaanan lang din ako mahalagang bagay bago ako umuwi." "Salamat sa pagpunta, Ninong ha. Ingat ka po sa biyahe papauwi." "Walang anuman yun, Magnus." "Ninong, yung totoo, saan ka pa talaga dadaan ngayon?" "Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, hindi ako uuwi nang hindi na ipuputok ang baril ko. Malalaman mo bukas." "Okay, sige, Ninong. Bye po." Wika ni Magnus. Tapos pinatay na ni Father Jacinto ang tawag. Pagkababa ni Father Jacinto sa kanyang sasakyan, ay diretso siyang umakyat sa isang condo unit, katapat ng condo building, kung saan may unit na pagmamayari ang head ng RD na si Atty. Castro. Nasa 3rd floor ang unit ng nasabing Ginoo. Kaya sa 5th floor ang inakyat ni Father Jacinto at naghanap ng bakanting unit roon. Pagkapasok niya ay agad niyang ibinaba ang bag at kinuha ang telescope. Gaya ng sabi ng kanyang asset, ay naroon madalas sa kanyang unit ang head ng RD para makipaglaro sa mga babaeng binabayaran nito. Pero sa pagkakataong iyon, nakita ni Father Jacinto mula sa glass wall na may isang dalagitang nakatali sa kama. Naglalaro lang sa 13 hanggang 15 taong gulang ang dalagitang iyon. Umiiyak iyon at nakasuot pa nga ng uniforme ng isang kalapit na high school. Napapailing-iling na lang si Father Jacinto habang ina-assemble ang kanyang sniper's rifle. Hindi man siya katulad ni Magnus na may misyon para lipulin ang mga masasamang aswang. Siya naman ay gumagawa rin ng hakbang para mabawasan kahit papaano ang mga tiwaling tauhan ng gobyerno at mga salot ng lipunan gaya ni Atty. Castro. Pumwesto na siya sa may terrace ng unit na kanyang kinaroroonan habang nag-aabang sa pagdating ng target. Ilang saglit pa ay dumating si Atty. Castro. Nakangisi iyon habang nakatingin sa dalagita. Inalis muna noon ang pagkakabutones ng blouse ng uniform ng dalagita, kaya tumambad ang malulusog na harapan ng kawawang dalagita. Nagtungo iyon sa isang counter at naglagay ng alak. Matapos makatungga ng isang beses, saka hinubad ang suot na barong at itim na slacks pants. Saka dahan-dahan ang lumapit sa dalagita.
Hinubad na rin noon ang palda ng dalagita, kaya pilit na nagpupumiglas ang kawawang dalagita. Pero hindi makasigaw dahil may nakatali sa bibig noon. Noong dahan-dahan nang gumapang ang lalaki sa kama, ay doon na inasinta ni Father Jacinto ang ulo noon. At noong magbaba ng huling tela sa katawan, ay doon niya na kinalabit ang gatilyo ng sniper's rifle na may silencer ang dulo. Sapul sa ulo si Atty. Castro at kumalat pa ang utak sa dingding. Binawian ito ng buhay nang walang ibang nakakaalam maliban sa dalagitang nakatali sa kama. Kinalas ng muli ni Father Jacinto ang baril at ipinasok sa bag. Saka kalmadong bumaba at sumakay sa kanyang sasakyan. Nakita niya pa ang dalawang bodyguard ng Ginoo na nagyuyusi sa tapat lang din ng service noon. Nagmaneho na siya papauwi at habang nasa daan ay kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Hello, isa po akong concerned citizen. May nakita akong dalagitang hostage sa Flower Condominium. Nakatali iyon sa isang kama at inaalisan na ng damit. 3rd floor, room 306. Wika niya pa sa tawag noong masiguradong presinto ng pulisya ang kanyang tinawagan. Matapos iyon masabi, ay inilabas niya na ang SIM card ng cellphone. Binali at tinapon lang din agad sa labas ng sasakyan habang patuloy iyong tumatakbo. Samantala, pagkarating sa ospital, ay agad ipinatahi ni Magnus ang sugat ng mga kasama na may malalalim na sugat. Matapos matahi at mabilhan ng mga iinuming gamot, ay lumabas na rin sila agad. Dumiretso sila sa isang kalapit na hotel. Kumuha siya ng may kalakihang kwarto roon, iyong tinatawag nilang suites, sa may penthouse. "Boss, anong gagawin natin rito?" Tanong pa ng isang tauhan. Sabi naman ni Magnus, "Dahil sa itinaya niyo ang buhay niyo para sa akin at sa kapakanan ng hasyenda, kaya deserve niyong magpahinga ng mabuti. Nag-order na ako ng pagkain para sa ating lahat." "Ha? May nagluluto pa sa kanila kahit gabi na?" "Oo naman, mamahaling hotel ito. May mga naka-duty talaga na tagaluto buong magdamag." Ilang saglit pa ay tumunog na ang doorbell. Pagkabukas ay may 3 cart na magkakasunod na dala ang mga tauhan ng hotel. Nag-order si Magnus ng buttered shrimp, crispy pata, sinigang na baboy at lechon belly na sinamahan pa ng maraming kanin. May kasama din iyon na 2 case ng beer at napakaraming yelo na nakalagay sa ice chest. Sabi naman ng isa, "Naku, Boss Magnus, bubuka ang sugat namin na tinahi." "Ha? Bakit naman?" Siguradong mabubusog kami ng todo eh." Di hinay-hinay lang, may bukas pa naman. Bukas ng hapon, 3:00 na tayo mag-out dito. Tsaka, since magiging protector ko na rin naman kayo, kaya pag-usapan na rin natin ang plano ko. Sa mga susunod na araw ay bibilhan ko kayo ng tag-iisang motorsiklo. Libre ko lang iyon para sa inyo. Magkakaroon kayo ng meeting kada linggo at magre-report kayo kay Pandoy. Si Pandoy ang magiging team leader nyo. Pagpapatahian na rin kayo ng tsaleko na pwede nyong ipatong sa kahit anong damit na suot nyo. Tapos, kada gabi ay may matutulog sa inyo na 3 o 4 na tao sa kamalig. At pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, ay aalis ang 2 na nakamotor para ikutin ang paligid ng hasyenda upang pakiramdaman lang kung meron bang kakaiba. Tapos, pagka-uwi o pagkabalik nyo sa kamalig, ay matulog na rin kayo agad. Bahala na kayong mag-schedule kung sino sa inyo ang gagawa noon. Maliban sa sahod at mga benefits nyo bilang trabahante ng hasyenda, ay tatanggap rin kayo ng maliit na allowance bilang protektor ng hasyenda. Maliit na halaga lang ito ha, 5,000 kada buwan. Basta huwag niyong papabayaan ang hasyenda natin.
narito man ako o wala. Darating kasi ang panahon na mawawala na naman ako ng matagal. Kaya kayo ang aasahan ko na puprotekta sa hasyenda natin. Ano, ayos na ba sa inyo yun? Oo naman boss, sobra-sobrang biyaya na iyon eh. Masayang wika pa ng mga tauhan ni Magnus. Oh, sige na, kumain na kayo at uminom. Beer lang muna tayo ha, hindi naman lasingan ang sadya natin ngayon. Pamparelax lang dahil galing tayo sa laban. Pagkaubos ng beer na yan ay magsitulog na. Okay po Sir Magnus, salamat po. Oo, walang anuman. Sagot naman ni Magnus. Tapos nagpunta na siya sa may terrace at kinuha ang cellphone. Hello, mga ambo. Kumusta kayo dyan sa mansyon? Ayos naman Mags, tahimik lang. Walang napapadaan na aswang. Umalis na nga si Father Jacinto eh. Sige mga ambo, pwede na kayong matulog ni Efraim. Tapos na ang laban. Hindi mga pangkaraniwang aswang ang dumating. Mukhang mga hired killer. Kasi 8 lang sila. Kaya sa tingin ko, wala nang pupunta dyan. Okay sige Mags. Matapos mag-usap ni na Magnus at Mang Ambo, ay si Althea naman ang kanyang tinawagan. Hello mahal, kumusta ka na? Ayos lang ako mahal. Tapos na ang laban, nanalo naman kami. Kaso marami sa mga tauhan natin ang may malalalim na sugat. Kaya dinala ko muna sa ospital para ipatahi. Tapos ngayon ay kumuha na muna ako ng unit sa isang hotel na matutulugan naming lahat para makapagpahinga sila ng mabuti. Ayun nga at kumakain pa lang sila. Deserve nila ng masaganang pagkain ngayong gabi dahil ibinuwis nila ang buhay nila para sa akin at para sa hasyenda. Ah, ganun ba mahal? Sige pala, kumain ka na rin. Ingat kayo dyan ha. Sige, matutulog na ako mahal. I love you. I love you rin mahal. Sagot naman ni Magnus at pinatay na ang tawag. Matapos makausap ang asawa, ay bumalik na si Magnus sa lamesang kainan at nakisabay na rin sa kainan at inuman ng mga kasamahan niya. Pagkatapos ng kanilang inuman ay kanya-kanyang pwesto na sa mga higaan na espesyal na pinaset up ni Magnus dahil 13 silang lahat na matutulog roon. Kaya nagpalagay siya ng maraming foam para komportabling makatulog ang bawat isa. Nagpatuloy pa ang kwentuhan nila habang nakahiga hanggang sa isa-isa na nga silang nakatulog. Kinabukasan, pasado 7:00 noong magising si Magnus. Saglit siyang napaisip kung nasaan siya dahil bakit tila ang ganda ng kisame na kanyang nakikita. Hanggang sa mapalingon siya sa paligid, nakita niya ang mga kasama niya na mahimbing pa rin ang tulog. Doon niya palang naalala na nasa hotel nga pala sila. Bumangon siya at kinuha ang cellphone. Naglakad siya patungo sa terrace at muli rin iyong sinarado noong naroon na siya sa labas. Hello, mga ambo. Makikisuyo pala ako sa iyo. Pumunta ka sa asyenda. Kumuha ka ng 6 na tao na magtutulong-tulong sa paghuhukay sa may likuran ng kamalig. Tapos doon nyo ihulog ang mga bangkay ng mga baltukan. Kapag nasa butas na ay buhusan nyo muna ng gasolina para matupo kaunti bago tabunan ng lupa at mga bato. Mabuti at tumawag ka Mags. Kanina pa talaga tumatawag sa akin si Fidel. Tinatanong kung anong gagawin nila sa mga bangkay na naroon. Pasensya na mga ambo. Tumatawag na rin yata sila sa akin eh. Hindi ko nasagot dahil mahimbing ang tulog ko. Okay sige Mags, tatawagan ko na lang muna si Fidel at pupunta na rin ako sa asyenda. Okay mga ambo, salamat. Matapos makapag-usap ni na Magnus at Mang Ambo ay pumasok na siya sa unit. Nakita niyang nagising na ang iba sa kanyang mga kasama. Good morning boys! Good morning din po sir. Hintay lang kayo ha, mag-o-order tayo ng almusal. Tumawag na kaagad si Magnus sa resepsyon ng hotel upang umorder ng pagkain. Makalipas ang kalahating oras ay gising na ang lahat. Tumunog naman ang doorbell. Noong buksan iyon ni Tomby
ay naroon na ang delivery ng hotel na tulak-tulak ang cart. Sabi naman ni Magnus, "Ayos na to boss, kami na ang bahala magbaba niyan." Tapos inabutan niya ng 100 na tip ang hotel crew na naghatid ng mga pagkain nila. Abot tenga naman ang ngiti noon at nagpaalam na aalis. "Oh, sige na boys, pwesto na." Agad nang nagsitayo ang lahat. Iyong mga walang iniindang makirot na tahi ang naglagay ng mga pagkain sa lamesa. Isang malaking jug ng brewed coffee, pancakes, sinangag na kanin, 26 na pirasong pritong itlog, longganisa, tusino at pritong boneless na bangus. "Wow, grabe naman ito Sir Magnus. Talo pa nito ang nasa fiestahan na. Meron pang iba't ibang flavor ng palaman. May cheese, may peanut butter, coco jam at yema spread. Ang sasarap ng mga ito. Ang dami pang pandesal." "Ay, sige lang. Kumain lang kayo ng todo. Manood na rin muna tayo ng NBA habang nagpapalipas ng oras. Ipapadeliver ko ng alas 12 ang tanghalian natin. Tapos, bago mag alas 3, ay batche na tayo. Bisperas pala ng Pasko ngayon, no?" "Kahit wala ng selebrasyon ng Pasko, Sir Magnus, ayos lang sa amin. Sobrang sarap ng dinaranas at kinakain namin rito ngayon eh. Maraming salamat po talaga." "Huwag kayong magpasalamat dahil hindi naman yan ibinigay ng libre sa inyo. Pinaghirapan nyo yan at pinagbuwisan ng buhay. Sige na, kumuha na kayo ng pagkain. I-on ko lang ang TV para makapanood na tayo ng NBA game." Kanya-kanyang kuha na nga ng pagkain ng lahat. Tapos nagsipwesto sa sahig habang tutok na tutok sa isang dipang lapad ng telebisyon kung saan basketball ang kanilang pinapanood. Malaki naman ang ngiti ni Magnus sa nakikita niyang kasiyahan sa mukha ng kanyang mga tauhan. Sumapit ang tanghalian. Muli na namang tumunog ang doorbell. Sabi naman ni Magnus, "Sige na Pandoy, salubungin niyo na iyon at kayo na magpasok." Noong mailatag na ang mga pagkain sa lamesa, ay tinawag na sila ni Magnus. "Oh, tara na, tanghalian na." Halos tumulo naman ang laway ng lahat sa nakikitang mga pagkain. Sinigang na sugpo, inihaw na liempo, kari-karing baka at ensaladang talong. Naroon na rin uli ang ice chest na may yelong katabi at 5 pirasong 1.5 na iba't ibang klase ng soft drinks na nagpapawis rin sa sobrang lamig. "Banat na boys! At Merry Christmas sa ating lahat. Mamayang gabi ay pamilya ko naman ang pagtutuunan ko ng oras." "Merry Christmas din po Sir Magnus. Sobra-sobrang pamasko itong dinaranas namin. May pamotorsiklo ka pa sa amin." "Oo, pero sa makalawa na tayo mamili noon. Dahil baka sarado rin ang tindahan ngayon at bukas dahil sa Pasko." Naging napakasaya ng lahat dahil sa masasarap na pagkain na ipinahanda ni Magnus para sa kanila. At noong sumapit na ang mag-alas 3 ng hapon, ay nilisan na nila ang hotel, sakay ng service nilang jeep. Diretso na sila sa hacienda. Pagkarating roon ay naabutan ni Magnus na naroon si Mang Ambo. "Mabuti Mang Ambo at narito ka." "Oo Mags, pinapunta talaga ako rito ni Althea. Para raw, hindi mo na muna gamitin ang sasakyan mo na punong-puno ng tama ng bala." "Sabagay, tama ka. Tombi, hakutin niyo yung mga baril na nakuha natin. Tapos ilagay niyo sa isang baul. Hatiin niyo ni Pandoy. Yung iba ay doon sa bahay ni Pandoy. Yung iba naman ay sayo." "Okay Mags." "Saglit lang Mang Ambo, may kukunin lang ako." Wika pa ni Magnus at lumapit sa kanyang sasakyan. Kinuha niya ang bag na may lamang pera at inilagay naman sa sako ang mga baril at kagamitan niya na naka-stack roon. "Tara na Mang Ambo." Wika pa ni Magnus noong makasakay sa tabi ng driver's seat ng jeep. "Paano yan Mags? Wala kang service ngayon." "Huwag kang mag-alala Mang Ambo, bibili tayo agad ng bagong sasakyan sa makalawa. Same model at same color.
para hindi halata na nagpalit ako ng sasakyan. Oo, Mags, kailangan mo talaga ng sasakyan dahil marami kang lakad. Oo nga, Mang Ambo, tama ka. Delay na nga ang gagawin ko dapat doon sa San Andres eh. Sana lang ay wala pang nadagdag sa mga namatay doon dahil sa nag-aapoy na tikbalang. Mags, may balita pala ako sa iyo. Ha? Ano naman yun? Mags? Sino ba yun? Si Attorney Castro, yun. Yung head ng RD. Natagpo ang patay sa isang condo unit. Basag ang bungo dahil daw sa tama ng bala. At ito pa ang malala dahil may isang dalagita sa kama na nakatali at walang suot. Naabutan rin ng mga pulis na walang suot si Attorney Castro. Mukhang akmang gagalawin niya na ang kawawang dalagita. Tapos may bumaril sa kanya mula sa labas. Naisip ko nga na baka ikaw ang tumira dahil naroon ka sa bayan kagabi, di ba? Baka sinaglit mo. Naku, hindi ako ang gumawa noon. Medyo matagal kami sa ospital dahil sa pagtatahi ng mga kalmot ng mga tao natin. Pero mukhang alam ko na kung sino ang tumira doon. Sino naman, Mags? Si Ninong. Ganun? Sa tingin mo siya yun? Oo, ang sabi niya kasi sa akin kagabi, abangan ko na lang ang balita kinaumagahan. Ang tinig pala ni Father Jacinto magmanman, no? Akalain mo, natsyempuhan niya ang taong iyon sa ganoong sitwasyon. Anak pa naman ng isang mayamang negosyante ang dalagitang kinidnap na nakatali sa kama. Kaya nagpapasalamat ang mga magulang sa hindi nakikilalang shooter na tumapos kay Attorney Castro. Dahil kung wala raw iyon, ay baka natuloy na nga ang masamang balak sa anak nila. Di ayos na pala. Kaya kapag open na ang opisina sa munisipyo, ay itutuloy ko na ang paglalakad ng transfer ng pangalan ng kabilang asyenda para maibalik na sa pangalan noong mga dating nagmamay-ari. Oo nga, Mags, tama ka. Kawawa naman ang mga iyon. Sana nga kung narito pa ang mga anak o apo. Kasi hindi malayong nagsilayas na rin sa takot na ipaligpit sila ng mga Carlos. Yun ang magiging assignment mo, Mang Ambo. Hahanapin mo ang mga kaanak noong may-ari para maibalik natin sa kanila ang kanilang lupain. No problem, Mags. Basta may pera ay madaling maghanap ng mga taong ganyan. Ipinagpatuloy pa nga nila ang kanilang biyahe papauwi habang patuloy din na nagkikwentuhan ng kung ano-ano tungkol sa mga bagong volunteer ng hasyenda na magiging protektor. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 162. Mga katribo, marami po tayong upload na story rito ha. Sana po ay pakinggan nyo rin ang iba, lalo na yung litratista ng mga aswang. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.